Kumusta mga repa? Ako si Mike TV, welcome to my channel. In this video, mic test muna tayo ng isang device na pwede nyo ikabit sa inyong mga motorsiklo. Let's go! Okay, so yun mga repa, buti nakakita ko ng pwedeng magkabit. Dito lang siya sa Paranaque. Nag-research ako, nanood ako ng mga vlogs. Meron ako nakita dito, DC Moto Wolf and Moto Parts. Nag-usap na kami sa Messenger. Ngayon nga usapan namin ngayon, linggo pupunta ako. Walang reservation pero sabi nga punta lang ako doon sa shop. Mga 10 kilometers away sa bahay namin eh. Kumusta na kayo mga repas? Pasensya na kayo, hindi ako nakagawa ng vlog, busy sa work eh. Pero ngayon sisikapin ko na magkaroon tayo ng video at least susubukan ko muna ng mga 2 beses ang buwan. So ang latest upgrade natin dito kay Pegasus, to bumili ako nito. Itong takip ng ating joystick switch, 200 pesos to eh. Maganda naman siya. Ayun oh. Sama ko ulit si Commander sa likod. Sana wag umulan. Okay, so mga repa, ito yung ating joystick cover oh. Ganda siya eh oh. Magnet. Ka nauulanan, natisira daw to. So binila ko ng cover para hindi siya mabasa ng ulan. Bili kayo, 200 pesos. Bili ko sa Lazada yan eh. Bali si DC Moto Wolf and Moto Shop sa may San Antonio, Paranaque siya. So, malapit lang siya dito sa amin. Dito ako sa Las Piñas eh. So 10 km away. Okay, so yun mga repa, ibang klase talaga. Dapat talaga minsan lang i-pace out yung driver eh. Hindi yung jeep eh. Ang plano ko mga repa is magpalagay pa nung ilagay ko yung camera o yung dashcam dito, yung screen nya sa harap. Baka magpalagay ako ng ADV, nung SEC ADV bracket dyan sa harapan natin. Mas maganda na nandun siya kaysa nandito sa Manibela eh. Para nasa line of sight ko pa rin siya. Lagi lang ako nakatingin doon, di ako masyadong tutungo. Kasi mission, delikado rin yan eh. So malapit na kami dito sa parang Sukat Road. Uy, ginagawa pala rito. Matagal na rin ako hindi dumadaan dito eh. Tinaas, bumabaha eh. Uy, very good. Yung pagbalik medyo maputik. Tinaas na nila para hindi bumaha. Maganda na rin. I mean, pag bumaha, bagay, di nababaha siguro to. Ang taas eh. Dito lang pala. Kasi laging lumulubog ata rito eh. Tignan nyo yun. Puti, walang masyadong araw. Hindi makingitim si Commander. Okay, pagdating doon sa Sukat Road, kanan. A few inches later. Okay mga repa, nandito na tayo sa Sukat Road. Kakaliwa tayo in 1.9 km. So yun, kapag nakita mo yung UniHealth Paranaque Hospital and Medical Center, dun siya, sa kaliwa. Okay, pasok tayo rito sa San Antonio Valley 1. O, dire-diretso sa munisipyo. Dito ba yung munisipyo ng Paranaque? Yata eh. O, ito nga. So, pagkalampas ng munisipyo ba yan? O, munisipyo nga. Munisipyo ng Paranaque. So nasa Valley 3 siya. Welcome to Valley 3. Ito, yun. Yun, papakabit tayo na. Flashback. Okay mga repa, bago tayo magpatuloy, unbox muna natin siya. Una mong makikita ay ang touchscreen monitor. Meron din siyang kasamang mga screws and tools kung gusto natin mag-DIY ng installation. Ito naman ang kanyang pinaka-power box. Nandito naman yung mga accessories for mounting the screen and cameras. Ito naman yung 2 cameras.
Ito naman yung USB power cable. Ito naman yung camera cables. Meron din siyang pang tire pressure monitoring. And of course, meron din parang hood para sa ating screen. To set up our dashcam, kailangan maglagay muna tayo ng memory card. To do that, tanggalin lang natin ang dalawang maliit na screws sa ilalim ng touchscreen. At ilagay dito sa memory card slot ang ating memory card. Once nalagay mo na ang memory card, pwede na natin connect ang power, front at rear cameras. For power source, pwede kayong gumamit ng phone charger. Just make sure na 2 ampere and above ang capacity ng phone charger na gagamitin nyo. Kapag okay na lahat ng koneksyon, pwede nang i-power up ang dashcam. Sa homepage makikita natin na once nag-on ng dashcam, automatic na nagre-record na siya. Dito rin sa homepage, pwede natin i-adjust ang screen brightness at device volume ayon sa ating preference. Sa settings, dito mo ma-adjust ang mga parameters gaya ng speed unit, pressure, screensaver, GPS info, language, time settings at iba pa. Before ka mag-connect ng phone, make sure na naka-on ang Bluetooth at Wi-Fi ng dashcam. Kung Android phone or iPhone ang gamit mo, walang problema dahil pareha silang compatible sa ating dashcam. To connect to an Android phone, hanapin lang sa Bluetooth ng phone mo ang equipment name ng ating dashcam at kumonect dito. After a successful connection to Android Auto, it will automatically disconnect to Bluetooth connection and automatically connect to our dashcam Wi-Fi for data transmission. Ganon din ang pag-connect kung iPhone ang gamit mo. Pero this time, kay CarPlay ka kukonect. End of flashback. Okay mga repa, pagdating ko dito sa DC Moto Wolf, ang unang tinanggal ay ang windshield at side fairings ni Pegasus. Then, kinabit na rin kaagad ang SEC ADV 160 visor bracket kung saan doon natin i-install yung ating dashcam screen at front camera. At pinalagay naman natin ang ating rear camera sa ilalim ng ating tail light. Sir, thank you ha. Okay, salamat ha, sir. Thank you, mahal na ako. Okay, so yun mga repa. So inabot ng 2 hours and 30 minutes. Napansin ko lang ngayon medyo umuuga eh. Ayan o, medyo nakita nyo ba yun? Medyo mauga kasi talaga tong si ADV. Pero baka sa adjustment lang makuha natin, mabawasan or at least wag umuga. 1 week later. Okay, mga repa, 1 week ko na siyang ginagamit. Almost 1 week na. Sabado ngayon, linggo to nung pina-install natin eh. So yan, kung makikita nyo, makulimlim nyo yan, sarap magmotor. Sana wag lang umulan. Tignan nyo yung screen, no?
Medyo diniliman ko lang yung screen yan eh. So ginagamit ko ngayon navigation. Mapapansin nyo, wala tayong cellphone dito. So yan yung dating niya pagka medyo makulimlim lang. Okay yan, so kung titignan natin, tingnan nyo, ito yung ano niya. Pag gusto mo ilipat sa camera, pindutin mo yung bilog na yun, and pindutin mo tong camera. Yan, pwede mong palitan ng view. Yan. So makikita nyo, very responsive naman yung touchscreen niya. Walang lagging. Siyempre, yun ayaw natin, di ba? A few inches later. Mga repa, no, yun o, yung matatakot ka mahulog, hindi siya mahulog kasi may cable dito, hindi siya mahulog, huwag ka lang magpapanik pag biglang natanggal doon sa pagkakamount niya. Baka magulat ka lang, biglang bumagsak eh. So lagi rin natin i-check periodically kung mahigpit yung mga tornilyo niya, yung sa mga mounting screws niya. Oh shit, biglang umulan mga repa. Biglang umulan. At least matetest natin siya sa ulan. Sarap pag motor ngayon, di masyadong mainit. Kaya lang, medyo umaambon. Didiscuss ko sa inyo, ano ba yung mga reason ko kung bakit nagpagkapit ako ng moto dashcam. Una, of course, dagdag pogi points dito kay Pegasus sa ating mga motorsiklo. Dagdag forma, magandang tignan. Medyo astig ng konti yung dating mo pagka meron ka dito. Kung mapapansin nyo, diyan ko rin siya pinalagay para nasa line of sight ko lang, madaling makita. Alright? So yung pangalawang reason naman, yung convenience na ibibigay niya sa ating pagmumotorsiklo. Kasi kung mapapansin nyo, wala na tayong cellphone dito sa harapan kasi siya na yung ating navigation device. Yun yung isa sa pinakamaganda, medyo malinis na itong cockpit natin. Doon lang siya. Kaya dyan ko nga rin nga pinalagay, yun nga, parang di ako tungo kasi rin nandito, yung tumutungo ako eh. Okay? Pangatlo na reason kung bakit ako nagpagkapit nito is papasok dito yung safety factor eh. Sa paanong paraan, hindi ka naman ililigtas dito. Hindi ka naman niya ililigtas, but in some cases wherein halimbawa, nagmumotor ka, wag naman sana, biglang bumangga sa'yo, ikaw ang binangga, nananahimik ka nagmumotor, binangga ka, alam natin na nangyayari minsan yun. Kailangan mo ng proof na hindi ikaw yung may kasalanan, pwede mong pakita yung recording video niya. Right? Actually, nagre-record ka agad dyan, hindi lang nakikita, lipat natin. Kaya lang, bumotor kasi ako maandar tayo, delikado eh. Isa pang sa safety is sa safety factor is yung halimbawa. Alam naman natin minsan may kilala kasi ako dati nagmumotor siya sa Rojas Boulevard. Pagdating doon sa island sa gitna, may biglang tumalon. Sa kanya, na-aksidente siya, lumalabas parang sinasabi, binunggo niya raw. So pinagamot niya yun eh. Laki ng ginastos niya ron. Yun yung isa sa at least mapapakita mo na siya tumalon eh. Na-aksidente pa yung kilala ko na yun na semento pa ata yung kamay niya. Biniharan pa ata ng pamilya niya yun. So yun, yung mga ganung aspeto, pwede rin yun. Right, may biglang hihinto dyan, papabunggo sa'yo. Ganun na ngayon eh. So, at least makakatulong to. Meron kang preba, meron kang proof. Right? Isang reason, halimbawa, di ko naman nilalahat ha, yung merong traffic aid, diba, na confused minsan, na nag-bleed ka raw ng red light, kung anong violation ng nagawa mo, at least meron kang pwedeng ipakita sa kanila na hindi ka naman nag-beat ng red light, na green pa yun, dumaan ka. So tatlo yung reason ko. Una, yung dagdag pogi points. Pangalawa, yung convenience. And pangatlo, yung sa safety factor na pwede na itulong. Pwede ka magkaroon ng proof of purchase. A few inches later. Meron din siyang kahit pa paano disadvantage. Siyempre, di ba, una is yung battery. Of course, siyempre, kubukonsume ng battery yan. Kung stock lang yung motor mo, mas mahaba yung buhay ng baterya mo. Pangalawa, of course, ito, pag natanggal, so dapat lagi kang may dalang tools panghigpit sa kanya. Payo ko lang sa inyo, bago kayo bumiyahe na malayo, checkin nyo yung mga tornilyo niya kung mahigpit, kung gumagalaw ba siya, ganun. Okay? And pangatlo, sinabi nga ito ng may-ari ng DC Moto World, hindi ko na raw maipaparada kung saan yung aking motor. Well, totoo nga naman. Pwede nakawin yan eh. So yun, pwede siyang nakawin, hablutin. Kaya lang, pag ninakaw, di naman mapapakinabangan eh. A few inches later. Mga repa, gusto ko sanang ibalita sa inyo that I am planning to put up an online moto shop. At isa nga sa ibebenta natin ay ang mga ganitong dashcam. Follow nyo ang aking Facebook at Instagram ha. Dito ko sasabihin kapag open ang ating online moto shop. So maraming salamat sa inyo mga repa. Hanggang sa muli.